Magandang araw sa inyo mga kapwa ko debotong lingkod ng ating mahal na ina ng laging saklolo. At welcome sa Baklaran Day, ang pagbabahagi ng pagninilay sa mga pagbasa tuwing Miyerkules. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayon ay ang aking pagninilay sa Miyerkules ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Pero bago ako magbahagi ng aking pagninilay, ay nais kong magbigay ng bugtong. Ito po ang bugtong. May isang puno. Ano ang bunga? Anong sagot? Mais ang sagot. Alam ko po na medyo mais at corny ang aking bugtong. Pero may malalim itong mensahe o aral na ibinibigay sa atin. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, makikilala kayo sa pamamagitan ng inyong bunga. Makikilala kayo sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Ano ang mensahe? Ano ang aral na ibinibigay ni Jesus sa atin sa mga pananalitang ito? Una, na tayo bilang tagasunod niya, bilang mga Kristiyano, na dapat ang ating puno ay ang pinakamabuti sa lahat ng mabuti. Walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat kung ang puno natin ay ang pinakamabuti sa lahat ng mabuti, ang ating mga gawa, ang ating bunga ay pawang kabutihan. Bilang mga Kristiyano, ang puno natin ay Diyos, hindi ang sa tao, hindi ang gawa ng tao. Pangalawa, na isang katangian ng isang tagasunod niya, ng isang Kristiyano, ay ang pagiging mabunga, ang fruitfulness ng ating buhay. Ang tunay na Kristiyano ay namumunga ang kanyang buhay. Ngayong araw na to ay ipinagdiriwang ko po ang ika-25 taon ng aking ordinasyon bilang pari, Silver Jubilee ng aking ordination. Ngayon, kung tatanungin ako kung ano ang naging bunga pagkatapos ng 25 taon ng aking ordinasyon, ano ang bunga, Father? Ano ang bunga ng iyong 25 years? Kung sa pamantayan ng mundo ngayon, sa pamantayan ng tao, na kung saan sinusukat ang bunga sa laki ng pera mo sa bangko, o kung may malaking bahay at lupa ka na, meron ng magarang kotse, ay may mataas na posisyon na status sa lipunan, ay babagsak po ako sa mga pamantayang ito ng panukat ng mabungang buhay sa mundo natin. Pero kung ang pamantayan ay ang kabutihan, ang pagmamahal ng Diyos na siyang puno ng aking pagiging Kristiyano, pagiging pare, ang masasabi kong bunga sa loob ng 25 taon ay ganito. Sa mga pagkakataon na sa pamamagitan ng aking pagpapahayag ng mga salita ng Diyos,
sa Eucharistia at sa anumang mga pag-aaral, mga seminar, ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa maraming tao. Nakapagpalawak ng kanilang pagtingin, pananaw sa buhay, nakapagpalalim ng kanilang pananampalataya at ng kanilang pag-asa. Sa mga pagkakataon na sa loob ng kumpisalan, ako'y nakapagpadama ng pagmamahal ng Diyos sa kabila ng kanilang mga pagkukulang. Sa pamagitan ng aking pagmimisyon at pamuhay sa mga tao, pakikitulog, pakikikain sa kanila, sa pamagitan ng pagiging magkaibigan, pagiging mga kwentuhan sa kanila, ay naramdaman nila na sila ay hindi nakalimutan, hindi napabayaan ng Diyos. Lahat ng ito ay ang maituturing kong bunga. Paano ako naging mabunga nitong nakalipas na 25 taon ng aking pagkapari. Mga kapatid, tayo ay hinahamon ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Na una ay palalimin natin ang pagkaugat ng ating pamumunga sa Diyos na pinakapuno ng kabutihan at pagmamahal. Pangalawa, na dapat ang ating buhay, ang ating pagsunod sa Kanya ay magbunga sa gawa, magbunga sa pamamagitan hindi ng panukat ng bunga ng mundo ngayon, kundi panukat ng bunga ng Panginoon, ng Diyos, na walang iba kundi ang pagmamahal sa kapwa, ang pagbabahagi ng sarili, ang pagsasakripisyo, pag-aalay ng ating mga kakayahan, talento at panahon para sa Diyos at sa kapwa. Muli, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko, debotong